Pakikibaka laban sa 10,000 ibang lahi Kabanata 56 hanggang 58 nagpapatuloy. Pagkatapos gumamit ng dalawang babae ng droga ay lumakas sila ng todo. Pati sila Sakong at Susanggi ay naramdaman nila na lalong gumanda ang paningin nila at tumalas ang pakiramdam. Samantala ang ating bida kakalabas lang sa pulang lagusan sabay tinawag si Chu Chan na kailangan ng tulong nila. Napansin ni Nanding na malungkot ito dahil sa nasabi niyang pabigat sa laban. Paglapit ng ating bida ay mas umiiyak si Chu Chan, gusto nito ng lambing sabay pinaliwanag naman ni Nanding na gusto lang niya protektahan ang bata. Sumagot si Chu Chan lalo nitong pinapakita na pabigat siya sa laban habang tumatagal sa kaka-protected nito sa kanya at nagsorry naman ang ating bida. Pagkatapos ay naka-move on na si Chu Chan, wag daw nito ulitan ang ganon sabay gumawa ng lagusan. Pagkatapos ay dumating na sila sa kinarurunan ni Suleng at Seeker. Sinabi ni Nanding na dadalhin nila si Suleng sa pinakamalapit na hospital, ayaw pa daw nitong sumama dahil hihintayin niyang matapos sa misyon ang mga kasama nila bago magpagamot. Pumayag naman ang ating bida, hihintayin niya sila ng 10 minuto kapag hindi pa ito tapos ay sa pilitan niya dadalhin si Suleng sa hospital. Nagsabi naman si Chu Chan na tulungan nila sila, sumagot si Nanding na may tiwala siya sa mga kumag na kaya nila ang laban. Samantala sila Sakong at Susanggi ay nakikipaglaban ng husto. Patuloy sila sa paglusob sa mga kalaban. Pagkatapos patigasin nila Sakong ang mga bubuyog ay binabasag ito ni Susanggi gamit ang mahiwagang sinulid. Nakapasok na sila sa gitnang bahagi ng bahay ng bubuyog. Ang babakbakan na lang nila ay reyna ng mga bubuyog. Hindi naman makapaniwala ang reyna ng mga bubuyog na makakarating sa kanya ang mga mahihinang nilalang. Masyado daw silang minamaliit ng kupol na reyna kaya tatapusin nila ito agad. Inatake siya nila Sakong gamit ang ice yellow. Madali lang itong inilaga ng reyna ng mga bubuyog. Si Susanggi naman ang umatake gamit ang mahiwagang sinulid kaso mabagal daw ito, sabi ng reyna ng bubuyog. Naisip nila na mahihirapan silang talunin ang kalaban kaya unahin muna nilang babasagin ang pangunahing lagusan para matapos na ang misyon. Pinagpapawisan na ng malamig sila Sakong. Umatake ulit siya gamit ang bone piercing ice yellow. Inatake naman ni Susanggi ang pangunahing teleportation. Napansin ito ng reyna ng mga bubuyog. Pupuntahan niya ito kaso pinigilan siya ni Sakong. Galit ang reyna ng mga bubuyog sabay naglabas ng enerhiya. Heart-scorching flame na wasak ang harang na ice yellow. Pagkatapos ay itinapon niya ang scorching queen's needle. Habang abala si Susanggi sa pagsira ng teleportation, hindi niya alam na tatamaan siya sa likod. At tuluyan naman nasira ni Susanggi ang pangunahing teleportation. Napatunganga ang reyna ng bubuyog dahil nasira na ang pangarap niya. Sinaksak naman siya sa likod ni Sakong. Sinamantala daw ni Sakong ang katangahan ng reyna para matira niya ito sa likod. Patama naman kay Susanggi ang atake ng reyna ng bubuyog. Tinamaan siya sa likod. At napa-aray kopo siya dahil sa sobrang sakit na. Nagtagumpay naman ang dalawa dahil sumabog na ang bahay ng mga bubuyog. Tuwang-tuwa silang lahat dahil nanalo sila sa laban. Nagsabi naman sila Sakong na kailangan mailigtas ang dalawa. Nawala na rin ng lakas si Suleng dahil ubos na ang epekto ng droga sa katawan niya. Sabay pinag-utos ni Nanding na i-teleport siya sa kanyang kapatid para may pagamot sila. Dumating na sila sa lugar kung saan pumasok sina Nancy. Nagulat ang ating bida sa nakita niya. Nakahandusay silang apat at walang malay. Nilapitan ni Chu Chan ang kuya niya at tinanong kung anong nangyari. Si Nanding naman ay pinagalitan ng kapatid niya bakit ito natulog sa daan. Sinabi ni Nancy na malakas daw ang poison ng kalaban kasing lakas ng COVID-19. Pagkatapos ay nawala ng malay ang kanyang kapatid. Inutusan ng ating bida si Chu Chan na i-teleport lahat ang mga kasamahan nilang sugatan sa maliit na mundo at hanapin si Sushonan at Chen Liany para magamot sila. Nagpa-teleport muna si Nanding sa labas ng lagusan dahil wala ng kalaban dito, pumasok na sila sa Earth. Samantala si River ay tinatamad at inaantok dahil wala siyang kasama na makakausap. Natuwa siya dahil pabalik na daw ang grupo ni Nanding. Nagulat si River sa mga lumabas galing sa lagusan ng kawalan. Isang kakaibang lahi ng over S-rank na alien. Sabay hinarap ito ni River at tinawag siyang traidor ng kalaban. Hindi na ito pinaarte ni River sabay binugahan niya ito ng meteor heavenly fire.
At tinamaan ito sabay na sunog at napa-aray kopo na lang dahil isang tirahan lang siya ni River. Masyado daw itong mahina para sa isang S-rank, hindi man lang pinagpawisan si River. Pagkatapos ay bumalik siya sa anyong tao habang napakamot ng ulo. Dumating naman ang ating bida sabay tinanong kung may isang S-rank na alien na lumabas mula sa lagusan. Nagyabang si River na tinapos niya ito na parang lamok wala nang natira. Nagsabi si River na totoo ang sinasabi niya, tinanong naman ni Nanding kung nasaan ang abo nito. Itinuro ni River na tinatangay na ito ng hangin ng amba si Nanding dahil papunta ito sa direksyon ng ikalimang depensa ng bansa. Sabay na patigil siya dahil may nararamdaman siyang sakit. Naapektuhan daw siya ng virus na COVID-19 kaya napasuka siya ng dugo. Sabay napansin niya ang sumpa ng tato sa kanyang kamay. At sumasakit ang kanyang puso na parang heartbroken kakagaling lang sa hiwalayan. Pakiramdam niya ang buong katawan niya ay sumasakit dahil sa COVID-19. Sa kanyang dugo nagkalat ang mga virus. Buti na lang ang tato na dumadaloy sa kanyang katawan ay nililinis ang virus. Ang sumpa ay tinulungan siya matanggal ang COVID-19 na virus sa kanyang katawan. Sinabi ni Nanding na nakakahawa ang virus kaya kailangan nilang mag-ingat at hindi pa daw dinadepawan ng virus si River. Gumamit ng ipinagbabawal na teknik ang ating bida Raging Storm para maitaboy ang virus at babalik na sila sa maliit na mundo. Sa maliit na mundo kasalukuyan nakakonfine ang 6 sa kasamahan ni Nanding. Nagulat yung dalawa dahil nahawaan din sila ng COVID-19 virus. Nagsimula na silang magsuka ng dugo. Samantala sa Clinical Research Lab gumagawa ng gamit sa COVID-19 virus si Sushonan at Chen Laini. Masyado daw mabaho ang gamot kahit naka-face mask siya ay naamoy pa rin ang baho nito. Hinaluan nila ito ng tawas para hindi mang-amoy. Tiningnan nila kung mapapatay nito ang mga COVID-19 virus. At kailangan din nilang masubukan itong bakuna sa tao. At bigla silang nagkasakit dahil nahawaan na rin sila ng COVID-19 virus. Hindi sila makapaniwala na hawaan na rin sila, kailangan nilang bilisan makagawa ng gamot bago pa mahuli ang lahat. Pumunta sa kanila si Chu Chan at sinabi nito na hindi tinablan ng COVID-19 virus si Susangi at Suleng. Pagkatapos ay nawala na ito ng malay dahil sa COVID-19 virus. Pagkatapos ay inutusan ni Chen Laini si Sushonan na dalhin si Chu Chan sa kama dahil siya daw ang kukuha ng sample ng dugo ng dalawa. Kinuha niya na ang dugo ni Susangi. Sa isip ni Chen Laini kaya hindi sila tinablan ay dahil sa lason ng mga bubuyog. Sinubukan niya ang mga patak nito sa COVID-19 virus. At laking gulat niya dahil gumana ito. Kaso mapipigilan lang niya ito at hindi niya kayang patayin ang COVID-19 virus. May tumatakbo na papalapit sa kanila na parang hinahabol ng aso. Ang ating bida si Nanding gusto niyang subukan nila ang kanyang dugo. Kinuha na nila ng dugo si Nanding. At pinatakan nila ang COVID-19 virus. Nagulat si Chen Lianyi dahil pinatay ng dugo ni Nanding ang COVID-19 virus. Masaya sila dahil may magagamit na silang gamot laban sa COVID-19 virus. Sinugatan ng ating bida ang kanyang kamay na parang katipunero KKK, at pinono niya yung isang tabo ng kanyang dugo dahil pupunta siya sa ikalimang depensa ng bansa para tumulong. Samantala sa frontline ikalimang depensa ng bansa, ang lahat ng mga bayani ay nagkasakit ng COVID-19 virus. Tumamba silang lahat kasama na ang mga hayop. Tuwang-tuwa naman yung mga alien na 10,000 ibang lahi. Ang natitira na lang na may laban ay mga patay na bayani dahil hindi sila tinatablan ng COVID-19 virus. Buti na lang dumating si Nanding at River, sila na daw ang bahala maghasik ng kabobohan sa battlefield. At dito nagtatapos ang Kabanata 56 hanggang 58. Maraming salamat po sa panunood nyo, mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Nanding.